Tinamaan ng sakit na diabetes ang isang 29 anyos na miyembro ng LGBTQIA+ community, dahilan ng pagkaputol ng kanyang mga hita hanggang mga paa. Sa sitwasyong ito ngayon ng pasyente ay kumilos at naglungsad ng isang volleyball league fundraising project ang Team Barbie upang makakalap ng pondong maitutulong sa kanilang kasamahan. Idinaos ang one-day league sa Villa Hernandez Court, Barangay San Joaquin na nilahukan kahit ng mga kabataan na nais tumulong sa may sakit. For now, meron kaming almost 18 yung nag-register and I think nasa 79 nandito ngayon. And etong project na to, ito yung pinakaisa sa magandang gagawin namin. Being a part and being a president ng LGBTQA+ ng Barangay San Joaquin and also as a president ng Team Barbie Organization. Ang goal lang naman namin is tumulong at magpasaya. Yung magiging kita po neto, dadalhin po namin sa isang LGBTQA+, pero I think na makakatulong to sa kanya. Sa itong one-day league, so maghapon start kami ng 10 until matapos siguro mga 6. Meron tayong 9 teams na players and bukod sa binigay nilang entrance, ayun po yung mapupunta dun sa ating tutulungan, meron pa rin po tayo mga papremyo sa ating champion, first, and mythical 6. Bless ang aming team, ang Team Barbie, at lahat ng LGBT na kahit may entrance, tinangkilik nila, alam nila at super trust nila kung saan mapupunta yung funds na malilikom namin today. Maraming salamat sa mga taong tumulong sa amin, especially to my very supportive boss, to Councilor Kiko Rusya, to Miss Cams Rusya, to my team Kiko, maraming salamat, to Councilor Pau Santiago to help, and Councilor Eric Gonzalez, ayan sa mga tumulong sa amin, at sa mga friends ko, at sa mga talagang nasa tabi namin. Every time magkakaroon kami ng fundraising, maraming salamat po. Itong fundraising project na to, nagkaroon kami ng one-day league kasi isa sa members namin ay nagkaroon ng karamdaman at ano man yung malilikom namin ay itutulong namin sa kanya. So parang paggalang din sa pamilya at sa dun sa tao, ay hindi na lang namin babanggitin yung pangalan. Pero sigurado lahat na malilikom namin pera dito ay direkta mapupunta sa kanya. Dun sa isang member namin ay naputulan lang siya ng paa. So alam naman natin pag naputulan tayo ng paa, napakalaking pagbabago ang magaganap sa buhay ng bawat isa. Itong maliit na tulong namin ay alam ko makakatulong sa kanya at sa mga gamutan, sa mga gastusin niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At sa pagkakaalam ko, nagkaroon siya ng diabetes, kaya siya naputulan ng paa. Kaya sa mamunting paraan ng LGBT ng San Joaquin, makatulong kami sa kapwa namin at na kami ay iisa. At kami ay kasama niya sa laban niya, sa problema niya, at hindi kami mag-iiwanan. Sumali po ako dito kasi po syempre po para po ma-develop yung skills ko sa pagbabalibol po. Then hobby ko po kasi yung pagbabalibol, bukod po sa pag-aaral. Ito po yung nagtatanggal ng stress po sa akin, ganun po. Para din po makatulong sa isang tao na LGBT din po, kasapi po namin sa LGBT, nangangailangan po siya ng tulong ngayon. Actually po lahat po naman po dito is nakakalaro na po namin matagal na po. Kaya halos lahat po kilala na po namin. Then alam din naman po, aware po sila kung para saan po yung ginagawa po namin event. Maliban sa proyektong ito ay aktibo din ang samahan, katuwang ang Passive Treatment Hub sa kanilang HIV awareness campaign. Sa nasabing aktibidad ay nagsagawa din ng libreng testing o screening. As of now, nasa 1,200 na yung active case natin. Tapos sa Barangay San Joaquin, we have 12 active cases na naka-record sa Passive Treatment Hub. No? Sa ngayon kasi pataas ang kaso natin sa buong Pilipinas na meron na tayong 106,000 na active cases of HIV. Yung iba doon siguro reported pero hindi kasi naka-under treatment. Pero kasi ngayon pinapagtibay po natin yung mga ginagawa nating HIV counseling and testing sa lahat ng lugar. Kung nabalitaan po natin dun sa Manila City Jail, meron po tayong tumataas na kaso ng HIV. Ganon din naman po yung ginagawa natin sa Pasig po. Nagte-testing din tayo sa ating Pasig City Jail sa may Nagpayong po. Meron din tayo din mga kaso ng HIV pero hindi pa po siya nakaka-alarming kasi as of now meron pa naman tayo din 5 na active case. Alarming siya in the case of the numbers pero yung dami kasi napapangalagaan pa rin naman ng ating mga warden sa City Jail po ng Pasig. Under naman po tayo ni Pasig City Government, no? May contact number naman po si Pasig Social Hygiene Clinic o kaya pwede po naman kami bisitahin mismo po sa Pasig Treatment Hub sa may Champ Clinic. Katabi po namin yung Champ Clinic. Pwede po kami doon puntahan mismo, magbigay lang po ng letter para to invite po. Minsan po kami na rin po mismo yung naghahanap ng mga event. Kunwari may mga Miss Gay, ganitong one day league, kami na po yung kumukontak sa mga
mga organizer para makapag-conduct talaga ng HIV testing. It's confidential po. Lahat po ng resulta natin dito na binibigay, it's confidential. Kahit po yung mismong details po ng mga pasyente, hindi po namin basta-basta binibigay. Like kanina, sinabi ko po namin 12 active cases po ng HIV sa Barangay San Joaquin, pero wala po kami binigay na pangalan, just the number. Para lang po maging alarming lang po sa kanila na tumataas po yung kaso sa kanila, na kailangan po nila magbigay po ng seguridad o comprehensive awareness po para sa kanilang mga komunidad. Pinakabata po sa Pasig, siguro po, meron kasi po tayong tinatawag na mother-to-child transmission. So, pinakabata pong nahawakan namin cases po sa Pasig is 1-year-old and 6 months. Then yung sa mga teenagers naman po, meron tayong 17 years old. Para po sa mga pasyente po natin o dun sa mga kababayan natin sa Pasig, kung alam po natin sa sarili natin na hindi po tayo ganun ka-safe, it comes in sex, at kung gusto po natin pangalagaan yung ating sarili, libre naman po magpa-test ng HIV, it's confidential and free. Get tested and know your status. Sa nais magpahatid ng tulong, maaaring makipag-ugnayan kay Jolan Carizo. Ayun, sa mga kapwa ko Pasigueño, sa mga willing pong tumulong sa isa pong sa amin ng LGBTQA+ ng Barangay San Joaquin na ngayon nasa ospital, yun ko po sabihin, basta very need po niya talaga ng tulong at huwag po kayo mag-alala, yung itutulong nyo po ay didiretso po natin sa taong tutulungan natin na yun po ang isa sa mga LGBTQA+ ng Barangay San Joaquin. Sa lahat po ng mga possible sponsor dun sa kaibigan namin, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin at kay Jolan para po yung tulong po ninyo, direkta nyo pong maibigay doon sa tao at kasi gusto po namin talagang siya tulungan. At sa munting paraan namin, ito po yung naisip namin. At sa mga possible sponsor na gusto pong tumulong, mga possible na magbigay ng donasyon, ay makipag-ugnayan lang po kayo kay Miss Jolan, ang presidente ng Team Barbie po. Sana message ko sa kanya, magpagaling siya, ma-motivate siya sa buhay niya, then wag po siya susuko dahil marami pa pong gustong tumulong po sa kanya at nagmamahal po sa kanya. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Inos Pasig.